Mausok, maingay at laging traffic. Ganito kadalasang inilalarawan ang EDSA. Malayong-malayo sa dati nitong itsura, kalahating siglo na ang nakararaan. Silipin ang dating mukha ng EDSA o Highway 54 noon sa live report ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, alam mo, kanina ko pa tinititigan itong napakalapad, napakalawak na highway sa likuran ko at napakahirap imagine na minsan ito ay one-way lamang northbound at one-way lamang southbound kumpara sa kondisyon ito ngayon. At sa puntong ito, kamustahin natin ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA sa Guadalupe kung saan ang northbound ay light to moderate o tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Ganon din sa southbound ay wala rin namang problema ang mga motorista at halos araw-araw o gabi-gabi ay ganito ang sitwasyon ng mga dinadaanan ng mga motorista at sumisikip pa nga kapag dating ng rush hour. Pero kanina nakausap natin ang isang residente na dekada 40 pa o 1940s pa nakatira malapit sa EDSA at ayon sa kanya more than 50 years ago daw ay maikukumpara sa probinsya ang noon ay tinatawag nila na Highway 54. Sa halagang 5 sentimos kada metro kwadrado, nabili ang lote at naipatayo ng pamilya Camacho ang bahay na ito sa Cubao taong 1939. Malapit lang sa sentro ng komersyo ng Quezon City at walking distance lang mula sa EDSA. Kasabay raw ng paglobo ng halaga ng lote, ang urbanisasyong naganap sa kanilang komunidad at sa nooy makipot pang kalsada na kung tawagin ay Highway 54. Tulay lang na asfaltado, tapos may sidewalk magkabila. Yun lang, ganun lang, simple. Tapos ang gitna niya, may mga puno ng nyug. Dekada 30 nang ilatag ang North-South Circumferential Road mula Balintawak hanggang Magallanes. Di kalaunan, tinawag itong Avenida 19 de Junio o June 19 Avenue, sunod sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Bago ito maging Epifanio de los Santos sa pagpasok ng 1960s, posibleng dahil daw sa 54th Engineering Infantry ng US Army na siya raw gumawa ng highway o kaya'y sa paniwala raw noon ng ilan na 54 kilometers ang haba ng kalsada, kaya ito tinawag na Highway 54. Iginala kami ni Mang Francisco saan ay playground nila noong kanyang kabataan. Sa kwento pa lang ng matanda, hindi mahirap paniwalaang ang maunlad na lugar ngayon minsay walang pinag-iba sa isang tahimik na nayon. Makikita mo dyan mga tupang nanginginain sa damuhan. Ano ginagawa yun dito noon? Hindi, dito kami nanguhuli ng mga pugo noon. Meron dyan sapa. Diyan kami naninirador ng mga dalag eh. Kapag sinabing EDSA, hindi malilimutan ang mga makasaysayang naganap sa highway sa mga lumipas na taon. Pero noon pa man daw, dito na ang paboritong tagpuan ng mga nasa pwesto at ng taong bayan. Yung spot na yan, dyan yung original na monumento ni Manuel Luis Quezon na tuwing Manuel Luis L. Quezon Day, may paparada dyan. Yung mga presidente ng Pilipinas, nagpupunta rito noon. So may nakita kayong presidente ng... Si Elpidio Quirino. Mula QC hanggang Makati, tila isang malaking bloke ng konkreto ang makikita sa palibot ng EDSA ngayon. Bagaman sementado na noon pa man ang tulay sa Guadalupe, hindi raw ito kasing lapad noong panahon ng Highway 54 at ang mga nagtatayugang gusali ng Makati. Palayan. Palayan. Rice field. Sa gitna ng busina, huga ng tambutso at gitgita ng mga sasakyan. Naaaninag pa rin daw ni Mang Francisco mula sa aming kinatatayuan ng mga sandaling iyon ang patag na lupain, maluwag na kalsada at simpleng pamumuhay. Kalahating siglo na ang nakakaraan. Kukunti kasi ang nagbabiyahe dito noon, kukunti ang sasakyan, ay kaya mong tumawid kasi ang bagal ng takbo. At saka walang kasunod. After ilang minutes? After mga 10 minutes, bago sundan pa yun eh. Hanggang Krami makikita mo. Krami? Krami. At yung gitna ng highway, nakatalang sa bandar, papuntang Krami, mga pine tree. Dito naman, mga puno ng nyug. Tsaka sa mga gilid niyan, sa bangketa, mga banaba. Jessica, sa panahon nga natin ngayon ay isang sasakyan na lang o isang sakayan na lamang ng bus ang kailangan mula at papunta sa magkabilang dulo nitong EDSA. Hindi raw katulad noong panahon ng Highway 54 na ilang beses pa raw magpapalipat-lipat ng sasakyan ng isang commuter. Yun nga lang daw dahil sa traffic situation ng EDSA ngayon, mas mabilis pa rin daw ang biyahe noon kaysa sa ngayon. Jessica. Ang hirap nga talagang imagine nung panahon na yon, no? Pero mo, mga palayan, at saka may mga ibon at may mga tanim na puno ng nyog sa EDSA?
Tama, Jessica, nabanggit mo yung ibon, ano, sabi sa atin kanina ni Mr. Camacho kanina, doon sa kanilang community, doon sa Cubao, noon daw panahon ng Highway 54, in fact, nakakakita pa nga raw sila ng agila noon, at rinig na rinig mo daw yung mga kulisa paggabi, pagka umaga naman daw, makikita mo yung, maririnig mo yung tilaok ng mga manok, tsaka mga maibon, maririnig mo. Pero ngayon, kita nitong naririnig natin sa background natin, puro busina, Jessica. Okay, at 5 centavos per square meter. Nasaan ba tayo nun? Pero pihado, mga 40 years from now, tayo naman ang tatanungin. Ano ba itsura noong year 2013? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.